talaga ang AI? So, mula doon sa salitang artificial, no? At yung intelligence, no? Yung katalinuhan, kaalaman, pinilit kasing ibatay sa kakayahan ng isang tao mag-isip o yung level ng katalinuhan ng isang tao na makopya sa pamamagitan ng paggamit ng computer. Kaya siya tinawag na artificial. Ibig sabihin, hindi human being, hindi galing sa tao. Hindi ito biological. No? Ito ay nilikha na modernong pamamaraan ng teknolohiya na makopya yung paraan ng pag-iisip ng tao. Na ngayon ay nakikita nating nangyayari na. Actually, kanina lang, habang nagdadrive ako, kausap ko yung AI dahil pinalalaliman ko yung ating diskusyon ngayon. So, nakakapagbigay siya ng insights. Medyo natanong ko lang, parang may emotion ka na, sabi ko gano'n. Diba? Kasi nakakapag-impact ka na rin ng emotion sa kausap mo. Pero i-deny yun eh. Talaga itatanggi ng AI na wala naman talaga. No? Kumbaga, itong AI ay pagbuo ng pattern. No, na ina-anticipate, mahirap magtagal-anticipate, pagka ikaw ay nagtatay pa lang ng salita doon sa yung pakikipag-chat sa kanya. Kaya nga ang unang-unang AI, ChatGPT, bagamat meron ng Claude, meron ng Copilot, no, meron ng mga iba't iba, Gemini, Grok, no? Yung ChatGPT ang nauna. No, na dinevelop yan since before 2010 pa, halos kasabayan niya ng ng social media. No, pero ang layunin talaga niyan ay i-train. Kaya nga pag tinatanong din ako ng mga, kasi nga ito ang negosyo ko artificial intelligence, kaya ako laging natatanong. Para din siya talagang bata na kailangan mong i-train. Hindi mo siya magdamagan, bukas may AI ka na merong ganitong kaalaman. Tinuturuan din siya. Ibig sabihin ay pinakakain siya ng maraming kaalaman, binibigyan siya ng access sa uploaded information sa internet, at doon niya hinuhugot yung mga pagsasama-samahing sagot na baka ito yung related doon sa iyong tinatanong. Eto nga, napag-usapan na natin kung paano nakakatulong ang AI sa mga paggawa ng mga impormasyon. Pero gusto naman natin tignan ang mas malaking larawan sa kasalukuyang saan nga ba tayo pagdating sa artificial intelligence dito sa Pilipinas. Handa na ba tayo sa panahong ito ng AI? Ako, napakagandang pag-usapan diba? yan. No? Siguro ang paraan ng pagsagot ko dyan, tumbukin na natin yung napapanahong nagiging controversial na nagsisimulang kumalat ngayon sa social media, yung Paxilica. Ano ba itong Paxilica na ito? Diyan talaga iikot itong sagot sa tanong ni Tito Efren, no? Ang Paxilica kasi is kung familiar kayo, may Silicon Valley sa Amerika, no? 'Yun yung gusto nating pakopya, ano? Ito ay pinaplanong ilagay sa New Clark City na 1,600 plus hectares. Laki. Ganong kalaki yan? Yan ay nasa mga 2,200 plus na football stadium. Ang laki. Ano ba to? Factory lang ba ito? Hindi po. Ito ay pagsasama-sama ng lahat ng may kinalaman sa pagbuo ng technology aspect sa hinaharap. Kasama na dyan itong mga critical minerals. No? Ano yung critical minerals na yan? Yung lithium. Bakit may mahalagang lithium? Ginagamit sa baterya. Copper, ginagamit sa mga wires. At marami pang iba. Cobalt. No? Yung, maraming inaangkat pa natin, pero ang plano ng Pilipinas ay dito na sa ating bansa gawin. No? Yun ang papasok din ang additive manufacturing. Ano yan? Yung mga 3D printing. No? 3D printers. At ito na nga ang data centers ng artificial intelligence. Kasi kung ang tao ay nakakapag-usap ng ganito, kasi meron tayong brain. Doon natin inuhugot lahat. Doon kasi naka-store, para sa Tagalog nito. Doon nakalagay, no? doon na i-imbak, no? Yung lahat ng mga binasa mo sa nakaraan, mga sinabi sa iyo sa nakaraan, at nandyan lahat yan bilang memorya. Kaya pag nakipag-usap ka, sasagot ka. Ngayon, itong artificial nga na intelligence, nangangailangan din siya ng pag-imbak ng mga karunungan at kaalaman at impormasyong kailangan niyang gamitin pag sumagot. Kaya lang, iba talaga ang gawa ng Diyos sa atin. Imagine, napakaliit lang, di ba?
Pero pa ang rin. katumbas ng brain natin na ito, Iba. itong utak na laman, no, na ganyan lang, ilang kilo lang ba na utak? Para isa lang yata, Kilo. dalawa, no? Yung katumbas ng nilalaman na kaalaman nito, pagka yan ay kinopya ng material, ng makina, mangangailangan nga ng hektaryang lupa para mai-imbak o mai-save yung nandun sa brain natin. Isipin nyo kung gaano katalino ang gawa ng Diyos sa atin. Ang liit-liit niyan, pero nandun lahat ng impormasyon. Pero pag kinopya ng tao yung machines, kailangan hectares and hectares of lots para makapaggawa ng data centers na doon ilalagay lahat ng training ng artificial intelligence. Kaya ganun kalaki yung i-develop. Ito ay magsisimula siguro kung magtutuloy-tuloy yung plano ng bansa natin, 2035 ay operational na ito. At mangangailangan ng 130,000 mga trabahador na ang tinataglay dapat ay mga kaalaman sa AI engineering, 3D printing skills, at robotic skills. Eksperto sa AI. Ano? Mahalaga kasi maihanda ang Pilipinas diyan. totoo Kasi yun. yan na nga ang... Totoo nga naman. noon kasi, dekada nakaraan, ang ating pinoproduce, ang ating naipapagraduate sa ating curriculum ng ating Department of Education ay skills-based, no? Knowledge-based at services-based. Pero itong darating na bagong industriya ay mangangailangan ng innovative-based skills, designing-based skills, no? Yun ang hahanapin sa bagong mga magtatrabaho. Kaya mo bang mag-innovate? Kaya mo bang mag-design? High Kaya mo level, bang ano? mag-isip? Mataas, Oo, no? critical Level. thinking. Mataas ang Ay, level. So, ang tanong, yun nga, tama, tanong natin, handa na kaya? Yun ang Madaling magbuo ng infrastructure eh. Totoo. Madaling mag-build ng mga buildings na yan, mga machines na yung taong Yun. magtatrabaho Handa na dyan ba? at mag-ooperate, handa na ba? Yung ating, magsisimula po yan, doon nga, sa wika, sa curriculum ng Yun, ating Department of Education, meron na kaya tayong maipoproduce Tama. na mga gagawlaw dyan sa ating tinatawag nga na paksilika. Ang galing mo naman, Sir Benny, yan. Habang mas nagiging bahagi ng buhay natin ng AI, hindi lang teknolohiya ang naaapektuhan, pati edukasyon, Totoo yan. trabaho at pamilya. Sa tingin nyo, paano dapat ihanda ng mga magulang ang kanilang mga anak Yan. sa mundong mas gumagamit ng Ito na. AI? Oo, yan ang nga yung binabanggit natin kasi kanina. Ano, nasaan na ba ang ating bansa, no, Yan na. sa level ng edukasyon na ating ibinibigay sa ating mga mamamayang Pilipino mula sa pagkabata? No, hindi lang naman kasi yan kung kailan ka kolehiyo, saka magsisiksikan sa'yo itong pagbabago ng industriya ng ating bansa. Dapat yan, dinidevelop mula pagkabata. Bata eh. Yun nga lang disiplina sa trapiko eh. Bakit pag Ayan pupunta pa. ka sa ibang bansa, automatic sila. Pag may pedestrian lane, titigil. Babaw pa yun eh. Di ba? Babaw pa. Salamat. Di ba? Tatawid. Dito kung kailan may pedestrian lane, saka pabibilisan eh. Anong sagot doon? Kasi nga, mula pagkabata dapat kasi yon itinuturo. Hindi yung kung kailan ka lang kukuha ng lisensya, saka lang kayo ituturo. Mula pagkabata, ang disiplina tinuturo na ganyan-ganyan din sa teknolohiyang haharapin natin. Kahit pa maging kontrobersyal itong mga paglago ng kaalaman na meron na sa ibang bansa at ngayon nga pinaplano magkaroon dito sa atin sa Pilipinas. Yang paksilika ay nagiging kontrobersyal dahil bagamat maganda ang gustong mangyari, yung layunin din, pero doon sa environmental factors naman, yung pagsira Maraming daw tanong. doon sa paglalagyan, doon sa mga nature, sa puno, sa tubig, no? Pwedeng makaapekto na kailangan mapangalagaan din. Pero ganun pa man, hindi na natin mapipigil dahil nandyan na eh. Andyan na talaga ang teknolohiya. Kaya kailangan yung ating ding pag-adapt, no, yung ating pagsunod sa edukasyon ay ngayon pa lang maihanda na. Kasi itong pagbibuild ditong infrastructure na to, Parang naisip ko na darating ang panahon, parang mo order ka, robot na lang Yun na nga. lumalapit. Ano, may nagsasangag na na, ano? Nagsisimula na eh. Na robot. Sabi Kailangan nga, gitnaan na Rob, yan. Chachaw pa na na Sabi nga robot. nung gawin mo yung assignment ko, yung robot na nagagawa. Parang gano'n, di ba kukomando? sa mga nanonood na kabataan, Ay, naku. huwag niyong gagawin yon, ano? Kailangan kasi ang teknolohiya ay maging kagamitan ninyo. Tools, no? Tools lang yan eh. At hindi yun ang papalit sa inyo doon sa dapat niyong maging responsibilidad. Correct, Para lang bisikleta yan. Kaya sa halip na maglakad ka, magbisikleta ka kasi meron ng technology o teknolohiyang bisikleta hanggang sa naging sasakyan, hanggang sa naging aeroplano na nga. Lahat yan ginagamit natin para makarating sa gusto nating puntahan. Itong technology ngayon na lumilitaw, ang artificial intelligence, ang home-based manufacturing which is 3D printing, napakalaki ng pagbabagong gagawin yan
sa hinaharap kasi ang 3D printer noon ay pang-hobbyist lang, hindi mo pa magugustuhan, no? Pero ngayon ay nagiging appliance na. Ibig sabihin, kung noon kailangan mo pang pumunta ng factory para mag-prototype ng isang item, sa bahay mo lang magagawa na. Pwede na. Yan ay kumakalat na ngayon. Hindi tayo dapat maging palagay, no? Dapat ang ating edukasyon ay makasunod, no? Dapat magamit na ito ng ating mga paaralan, makarating sa lahat ng mga kinaukulan para yung ating mga kabataang Pilipino, kung noon lagi na lang brain drain, Nako, ibang yung usapin. napakahuhus, sa totoo Yan. lang, Oo. hindi natin may Iba pang tatanggi. usapin. Pumunta ka sa Hollywood, yung mga behind the curtains na gumagawa ng mga animation, Pilipino. Yan. Sinong Yes, nag-iimbento totoo ng yan. kanilang mga pangangailangan na Totoo hindi yan. pa existido, pero magagawa, Pilipino na naman. Pero ang Ikaw, ma'am. ano dyan, hindi dito sila natuto Ayun nga eh. eh. Oo, Ayun nga eh. kaya parang kumbaga maganda yung layunin, pero yung preparasyon, Yun. di naman sa pag-ano, pero kagaya din ng K-12, di ba? Parang medyo, parang na short change pa. Well, kami mga ano, Faculty, no? oh. Faculty. Pero kumbaga yung lapit mo doon sa paghahanda, kumbaga hindi mo siya ma-consider na paghahanda. Oo, tama po yung ano, sabi ni Sir Benny na kung ito sinabi mo ngayon, may ilalaan kang partikular na henerasyon para siyang maihanda para doon. Hindi naman ibig sabihin na hindi na yung kumbaga yung mga mas naunang tao ay hindi na magpe-prepara para dito, pero may laang henerasyon Para doon. para tiyak na masiguro natin na ito bang tinatarget ba nating taon na ito na magkaroon ay makasisiguro tayo, no, na maganda yung kalalabasan. Actually, kaya nga ginawa ko yung company ko since 2022. Nung narinig ko tong artificial intelligence at nakabili ako ng isang 3D printer, sabi ko, yung anak ko kasi 8 years old noon eh. Tapos nakita ko yung kanyang pagbabago sa interest, na agaw siya doon sa screen time dahil nakababad sa screen dahil lockdown. Tapos bigla niya nakita 3D printer, nag-3D print siya ng mga Lego, ng mga robot. Eh sabi ko, mukhang maganda itong i-share sa mas marami pang Na-develop, kabataan kasi nakita ko na-harness yung creativity ng anak ko. Parang tinayo nagsimula ko lang itong- sa creativity tapos ano, no, nakakapaglikha na siya ng mas makabuluhang Tama, bagay. Saka productive. Oo. Kaya tinayo ko yung 3D Botics. 55 branches na po kami mula Luzon hanggang Mindanao. 3dbotics.ph. Yun na po yung mga kaibigan. Yun na yun. Ganun Shortcut. kasimple lang Segue yun. lang. Kaya maganda doon na i-share ng anak mo yung kaalaman Purpose. niya. Kasi yung mga estudyante namin, 6 na taong gulang pa lang po, bumubuo na ng robot na 3D printed. Natuturuan Ang Japan, namin. decades back pa sila ganyan, Correct, no? opo. Parang Tama, opo, tama. post World War II pa Kaya sila sabi ko nga, ganyan. kung wala man sa traditional school, at least yung pagbuo namin ng school na to, nagkaroon ng conscious, environment at pagkakataon yung mga bata sa neighborhood ng mga pinaglagyan namin ng branch, maka-access sa ganoong advanced na studies ng technology. Pero Ma'am Pema, napansin ko lang ba? Kasi dati talaga yung mga kabataan, mga elementary, sobrang dami pa rin ng books, pati sa high school, di ba? Ngayon ba, ginagamit pa rin pa ba yung mga books na yon? Or, kasi may mga TV pa rin sila eh. Tapos dati, kailangan sumulat ka ng sumulat kahit na notebook, hindi na nagsusulat. Ayan, may mga libro pa rin, yung iba nag-shift na sila sa e-books, no? Kasi para isang tablet na lang yung dala. Kumbaga yung dating sunong-sunong natin na walong subject. Diyan tumabingi yung balikat ko. Oo, di ba? Pag walong libro, isang ano na lang, no? Isang bit-bitan na lang, no? Kahit yung note-taking din nila. No? Minsan yung iba, baka pag hindi sanay na yung mga bata na sa cellphone nagno-notes, medyo nakaka-off din na, no, na nakikita mo sila na doon pala sila nagno-notes. Pero minsan, ayan, kung babalik tayo doon sa usapin ng wika, yung iba kasi, yung paraan ng pagsusulat, parang wala nang muscle memory ang kamay. Totoo yan. Kaya to the point na Totoo kahit yan, alam Ma'am. naman niya, kikita niya ano itsura niyan sa screen. Pero hindi kaya ng kamay na isulat. Sa isang banda, yun ay nakakatulong yung pagsusulat na mano-mano Opo. sa memorisasyon. Tama. Kaya parang ang ginagawa ng di ba karaniwan teacher lang yung may hawak ng Yes, libro. tama. Kaya parang para i-project mo siya, wala pang projector ng araw, Manila paper. isusulat mo na, kapag medyo hingal ka, pero kung talagang chok-kun-chok, wala naman po masamang mag-innovate din. Kasi dati kasi parang straight din tayo na parang ito lecture ng teacher, ito tingin sa board, ganon.
at the same time, nagtatry din tayong maging creative din sa paraan natin ng Sa learning, pagtuturo, learning experience, pagkakalaman sa mga bata. Kasi isa din yun po sa nakakapagpataas ng memorya. Na, pag naranasan mo siya sa ibang paraan, kunyari, mahahawakan mo siya, malalasahan mo siya, maririnig. Ayan. Kaya para kumbaga, kaya minsan hindi na lang 2D, 3D, yan, yung mga 3D, yan, kasi nga 3D. may sense of touch. Yun, yung mga senses natin, pagaganahin natin. Kasi nararamdaman din naman nila na yung ganong klaseng na, sabi na old school noon, ay may igaganda pa. Maganda, Ang ganda ng sinabi niyo ulit, ma'am. Pero, ibig bang sabihin yan, maaring mabilis ang AI sa paghahanap ng impormasyon, di ba? Pero tao pa rin ang may kakayahang umunawa, magsuri, at magbigay ng tamang konteksto. Tama po. Isa pa sa malaking impluwensya ngayon ay ang social media. Nandiyan yung taglish, slang, memes, trending words, hashtags. Sa tingin ng iba, unti-unti lang nito nasisira ang wikang Pilipino. Pero totoo nga ba iyon? O natural lamang itong bahagi ng pag-unlad ng ating wika? Ayan, napaka-interesting no ng ayan, kagaya kakasabi ko lang no, nga. yung taglish. Yes. Ayan, You know, interesante. ang taglish, ma'am. Kung tutuusin, no, dekada 70 pa, may nag-aral na rin tungkol sa taglish, no? Na iyan ay may sistema din. Di ba kung sistema siya ng ang wika sa pangkalahatan ay sistema ng komunikasyon. May nag-aral din ng taglish na may sistema din siya. Kumbaga, kasi 'di ba nga parang inuusig natin yung mga ganong tao na ay taglish ka, wala kang purity no sa pagdating sa isang wika. Pero yung taglish, gagaya din ng nabanggit kanina sa wika sa kabuuan, parang paraan ito para mag-survive siya. So, pero kumbaga, kailangan lang nating uriin na kumbaga saan siya anong wika ang mas nagbe-benefit sa pagtataglish. Parang ganon. Kasi, yun nga no, kung mas natututo ka ba ng English sa pagtataglish o ng Filipino sa pagtataglish? Parang merong ganoon pong aspeto. Pero kagaya po ng mga iba pang nabanggit ni mga slang, Ma'am. diba? Kasi yung kagustuhan din natin na makopya, no, yung naturalesa ng halimbawa English na lang, hindi na tayo lalayo. Pero ang mga American English, hindi rin naman nila pinagpilitan na thou shall not kill, di ba yung gano'n? Hindi rin naman Yung mga British diet, accent mga eh. diet daw. So, kumbaga, inari nila yon no? Na American English na paraan, American English na paraan, para makilala din yung yun nga yung identity nila, identidad. Kaya, kumbaga, although hindi naman ko talagang pinopromote na Taglish kasi parang kapag sa akademya, hanggat maari pa din talaga. Tagalog. Kung gusto nyo ng, binibigyan ko naman sila ng kalayaan din, no? Regardless of, subject, kunyari history. Kung sa palagay nyo mas Naintindihan kayo. i-express nyo yung sarili nyo sa English kayo. O kung Pilipino, edi Pilipino. No? Kasi ako naman, kung pareho ko naman naiintindihan, walang problema. Kasi doon, ang interest ko ay doon sa komunikasyon. O, at yun nga, para hindi naman din mag-suffer yung bata. Kasi ano niya yun eh, parte Kaya ng nga, karanasan niya lalo yun na eh. ngayon sa Ayoko henerasyon. mag-suffer sila dahil lang may ganoon silang Pero kumbaga, tamang alalay lang naman din. So ang ibig sabihin is ang pinakapangunahing importansya ng paggamit ng wika kahit pa itaglish ay maipasa yung mensahe, at matanggap ng maayos Opo. at magkaintindihan ng dalawang nag-uusap. Opo, tama po. Napakarami ng AI tools na kayang gumawa ng essays, speech, caption, translation, Yes. at research. Magandang tulong ito, mga kaibigan. Pero ano ang pinakamahalagang paalala sa mga gumagamit nito, lalo na sa mga estudyante at professionals? Napaka-eksakto doon sa ating pinag-uusapan kanina. Noon, merong mga matsatsagang artist, no? Na talagang mano-mano nilang dinodrawing at saka ginagawa. Arts yan eh. Pati ang essays and speech, yan ay bahagi ng isang ng sining, tama, di ba? At kultura ng isang bansa na nakaugnay yan sa pinag-uusapan natin na wika. Ngayon, ang tanong nga, sabi nyo, kung AI na ang inuutusan, hindi naman niya gagawa kung hindi natin uutusan, di ba? Ang nangyayari kasi, inuutos natin, gagawin ngayon. Sa malalim na pag-aaral, saka sa pagkaunawa din, saan ba kinukuha ng AI ang sagot niya?
galing din naman sa atin ng mga nagawa na noon. Ang ginagawa lang talaga ni AI ay gathering o Titipon. pagtitipon ng lahat ng mga nariyan na mga nagawa na noon. Tapos bubuo siya ng isang bagong sagot o bagong output o bagong art na kinalabasan galing doon sa mga bahagi na kinuha niya doon sa Mga Ibig mo internet. sabihin, Sir Benny, sinasaliksik din niya. Ganun. Yun talaga ang trabaho niya. Trabaho niya. Para kasi kumbaga sa isipan ng tao o yung utak ng tao, may neural network tayong tinatawag Yung pagkaka-connect ng neurons, may makita ka halimbawa, na isang image. Maraming connected memories yun Ayun. Nakakita ka lang ng puno. Marami kang bumabalik na memory. Si AI parang ganun din. Pag tinrigger mo ng isang keyword, yung Isang iyong keyword, input, no? Marami siyang connected possibility o probability of answers doon sa ginamit mong keyword. Kung nagagalit ng iba sa AI dahil parang inaagaw na daw yung mga Trabaho niya. kalinangan o yung kakayahan ng Kakayahan. mga artist natin at iba pang mga tagagawa nitong mga sinabi ni Tito Efren, isipin din natin uli na yun din ay galing sa ating ding mga inilagay. Yes. Kaya lang, hindi na pang Pilipinas lang. Ito ay galing na sa lahat ng impormasyon nandoon sa ating internet. Para mabigyan lang natin din ng babala ang ating mga tagagamit, lalo na ang nasa kabataan, ang bagong henerasyon. Kahit na anong paglago nitong mga teknolohiya, dapat pong mamalagi na iniingatan din natin yung ating kakayahan at kalinangan. Huwag iasa lahat doon sa teknolohiya na ang nagiging resulta na ay nagiging wala nang alam yung ating mga kabataan ngayon. O nagiging tamad na. Na alam naman natin na hindi lang masama ang tamad sa paningin ng tao, lalo na sa paningin ng Diyos, galit ang Diyos sa taong tamad. Anyway, eto na nga. Kaya masasabi nating ang AI ay hindi kalaban ng edukasyon. Hindi rin ito kalaban ng ating wika. Isa lamang itong kasangkapan. Nasa tao pa rin kung paano niya ito gamitin. Yan, Tama napakaganda, naman. di ba? Kaya nga mga kaibigan, may kasabihan. Hindi lahat ng nababasa sa internet ay totoo. Ngayon, maaari na rin natin sabihin, hindi rin lahat na ibinibigay ng AI ay otomatikong tama. Habang mas nagiging matalino ang teknolohiya, mas kailangan ding maging matalino ang gumagamit po nito. Tama, Sir Benny. At habang ipinagdiriwang natin ang buwan ng wika, mas lalo nating pinahahalagahan ang kakayanan nating mag-isip, magsuri, at gamitin ang ating sariling wika ng may katotohanan at pananagutan. Yes. Napakaganda. Anyway, yan, bago tayo magtapos hihingi kami ng isang maikling mensahe mula sa bawat isa. Sa isang pangungusap lamang ano ang nais nyong ipaalala ngayong buwan ng wika? Ako na ba mauna? Ipagmalaki natin yung wikang Pilipino dahil ito yung ating tawag ito. Kumbaga dito talaga tayo nagkakaintindihan. Pilipino, pagmalaki natin. Wikang Pilipino. Para sa akin naman, ang teknolohiya kahit man saan ito makarating, ito po ay walang puso. Ang puso ay nanggagaling pa rin sa gumagamit. At dapat bilang Pilipino, pangalagaan po natin ang sarili nating kasarinlan, ang ating wika, ang ating kultura. Bagamat lumalago ang kaalaman at karunungan, mahalin po natin ang ating pambansang kayamanan. Ayan. Ako naman, pinagtulala. palagi nating isaisip kung saan tayo nanggaling, kung saan tayo nagmula. Lalo na kung saan tayo probinsya nang galing. Hindi porket dito na tayo lumaki sa Maynila. Huwag natin kalimutan kung saan tayo nanggaling. Kung, Yes. di ba, kung taga Pangasinan ka, taga Bisaya ka, gano'n. At syempre, maipagmalaki natin na tayo isang tunay na Pilipino. Dugong Pilipino. Mabuhay. Ayan. Mabuhay, Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay! Sa ganang akin naman, mga kaibigan, huwag niyong kalilimutan ang sarili nating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Tulad po ng inawit namin kanina nung unang bukas ng programa, ako'y isang Pinoy. Ganun Sa lang po puso at kasimple. diwa. At sa paggamit naman po ng AI, hanggat maaari, yan ay isang makina lang yan.
Kaya huwag kayo masyadong ibubos ang inyong atensyon. Ika nga konting distansya. Yan. Yun lamang. Mabuhay! Oh, Susunod. sila na ano, sabi nito. Punitin ang sedula. Bulan sedula. Ayan, at dahil nagpupunit na si Ma'am ng sedula, ayan, kailangan din po Open. nating matandaan na ang buwan ng Agosto, bukod sa buwan ng wika, ay buwan ng kasaysayan din. Ayan, dahil ayun nga po, Agosto yan, yung mga panahon ng, Katipunan. ng pagpupunit ng sedula, no? Kaya at hindi rin yan siguro koinsidensya, no? Dahil sa, ayun nga, yun nga, pagbabalik natin sa kaluluwa ng ating bansa, no? Okay, so nakaugat siya sa wika at sa kasaysayan din. At yun ang ating pride bilang isang tunay na Pilipino. Ayan, napakaganda Thank you so much. ang mga messages Pinag-usapan. or mga Mensahe. mensahe natin. Ayan. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kaalaman. Napatunayan nating hindi magkalaban ang wika at teknolohiya. Ang mahalaga ay gamitin natin ang AI ng may kaalaman, pananagutan, at pagmamahal sa ating sariling wika. Ngayong buwan ng wika, mga kaibigan, tandaan natin, ang AI ay kasangkapan lamang. Nasa atin pa rin kung paano natin ito gagamitin. Kaya gamitin natin ang teknolohiya, hindi para palitan ang ating wika at kultura, kundi para lalo pa itong mapagyaman para sa susunod na henerasyon. Ayan, kaya ngayong umaga, mas naunawaan natin ang kasalukuyang kalagayan ng artificial intelligence sa Pilipinas, ang kinabukasan ng wikang Filipino sa panahon ng artificial intelligence, ang kahalagahan ng responsable at etikal na paggamit ng AI at ang papel nito sa edukasyon, media at ating pang-araw-araw na pamumuhay. Higit sa lahat, napag-usapan din natin kung paano natin maihahanda ang mga pamilyang Pilipino at ang mga kabataan para sa isang kinabukasang mas gumagamit ng AI. Yan. Thank you so much. Thank you so much. Ma'am Fame. Baka pwede kayong mag-share pa ng iyong mga schedules. Ay, Yan, pwede so, ba? Mention nyo. Yes Yun yung po. mga- Sige po, dahil Gawain. buwan din ng kasaysayan ngayon, abangan nyo po yung, ngayon po, last day, no? August 8, yung book fair, no? For History Month. Okay, sa GSIS po yan, museum, GSIS Museum, magkita-kita po tayo. Nandoon po yung aming booth, ang Adhika book, no? Booth, no? At doon ma-share din namin kung ano yung mga publications po namin, no, na naglalaman ng mga pananaliksik po namin, particular sa wikang Pilipino. Kaya ayan po, kung sana po magkita-kita po tayo doon. Anyway, yan. Sa huli, ang teknolohiya ay patuloy na uunlad, ngunit ang karunungan, pagpapahalaga sa katotohanan at pagmamahal sa ating sariling wika ay mananatiling nasa ating mga kamay.